Magandang umaga muli, mga kababayan. At ngayon, pag-uusapan natin itong mga galaw ng mga tropang Duterte, lalong-lalo na itong si Lakay Sabit Singson. Di ba nagpaplano siya ng marcha na naman papunta raw ng Malacanang. Mga kababayan, bigyan natin ito ng linaw para ating pag-usapan. Dahil bakit ito si Sabit Singson, bakit ito ay walang tigil na rin sa pagkontra o paggawa ng mga paninira at gustong ipabagsak ang BBM administration. Lakay Sabit Singson, alam mo, kung naapektuhan na yung kita mo sa mga illegal mong negosyo, kung hindi ka napagbigyan din sa mga inaasahan mong mga proyekto man or posisyon, kung hindi man sa'yo, sa anak mo, sa hindi pagbibigay ng pabor ng BBM administration, dapat sana hindi ka dapat nagsasalita ng kung ano-ano na kontra sa gobyerno. Mga kababayan, ngayon malinaw na sa atin lahat kung sino talaga ang mga kapanalig, ang mga kaalyado, ang mga nasa payola at membro at konektado ng sindikatong Pamilya Duterte, lalo na sa Kamindanawan. Iyan ang isang lugar na napakahirap ng maibalik sa dati dahil ang Mindanao ngayon ay talagang kumbaga sa napalibutan na or napaligiran na talaga ng mga pag-iisip ng mga sindikato at kriminal. Na kung ating iisipin, talagang napakahirap na nitong maibalik sa ating bansang Pilipinas kung paano magkakaisa pa rin ang bansang Pilipinas. Mga kababayan, ang point natin dito, eto. Ang mga nasa payola, ang mga membro at mga konektado sa Duterte family dahil sa ayuda at suporta ng China Triad, yung sindikato nga. Nakita na natin, di ba? Mag-generals man. Lumabas na nga lahat ng mga bunganga noon na sinasabi ni Digong. Lumalabas na ngayon kung sino-sino ang mga pinalamon niya talaga ng pera at binigyan ng koneksyon at naging membro. Maging sa dating mga general ng Armed Forces of the Philippines at sa PNP. Sa pamamalakad at sa lakad nitong panggagapang ni Bongo at ni Bato. Dapat yan ang mapukusan din ng BBM administration, sa totoo lang. Lakay Sabit Singson, bakit ba putok na putok ang butsi mo at gusto mong pabagsak ang BBM administration sa kabila ng lahat na pabor na gusto mong mangyari at makuha ay hindi ka napagbigyan. Ngayon nagpuputok ang butsi mo at ilang beses ka nang nananawagan para pabagsakin ang BBM administration. Dapat sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos, itong mga number 1 na anay at kumakalaban sa pamamalakad ng gobyerno. Dapat ito ng mga inuunang hinuhuli, kinakasuhan at hinuhuli at dapat nito maikulong. Kasi iba talaga ang iba talaga, Mr. President Bongbong Marcos, iba talaga ang kalakaran ng batas. Aminin man natin sa hindi. Pag mayaman, pag mapera, pag may koneksyon, talagang mabagal ang proseso ng batas. Pero pagka mahirap, talagang pagkadampot, wala pang kaso, wala pang reklamo pa lang, talagang dampot at swak ka agad sa kulungan. At kung mamalas-malasin pa, bugbog sarado pa, o kung hindi, salvage na. Ganun naman lagi, di ba? So, Mr. President Bongbong Marcos, gumaganda ang takbo ng
administrasyon mo, sa iyong mga pinipilit na mabago at mawala. Pero request namin sa iyo, pakiusap namin sa iyo, gamitan mo yan ng gamitan mo na ng naaayon sa tamang batas. Iyang mga kumukontra ngayon, lalo na mga tropa ng Duterte, mga alagad, mga konektado sa China Triad, hindi talaga yan titigil na hindi ka magantihan at hindi ka mapabagsak. Kahit paulit-ulitin natin itong sabihin. Kagaya niyan, taga Ilocos Sur ba yan na dating gobernador? Si Chavit Singson ay veteranong sindikato at kriminal. Anong dating mayaman? Mr. Chavit Singson, walang umaasinso sa Pilipinas kung hindi gumagamit ng illegal na negosyo at illegal na mga gawain. Tandaan mo yan. Mr. Chavit Singson, noon may marami kang kabit na humahawak ng agency papuntang abroad para sa mga OFWs. Marami ka rin naloko, kaya sasabihin mo ngayon hindi ka kurap, hindi ka manloloko, hindi ka magnanakaw. Marami kang jowa noon na merong nagmamanihar ng agency papuntang abroad. Marami ka rin naloko, yung mga jowa mo na yan. Isa na ako dyan. Isa na ako dyan sa naloko nun. Imbis na papuntang Dubai, tinapon sa Saudi dahil nabayaran. Anak ng tipaklong naman talaga. Mr. Chavit Singson, huwag mo nang ipangalantakan at ipapakita yung pagmumukha mo kasi bibihira ang taong hindi nakakakilala sa iyo, lalo na yung mga 60s, 70s, 80s, 90s century na mga tao. Ang maluloko ninyo ngayon yung mga Gen Z, pilit ninyong dinedevelop, bine-brainwash para maloko ninyo at magamit. Di ba? Mga kababayan, dapat nito sa BBM administration, sa totoo lamang dapat dito ang BBM administration din makipagtulungan or makipag-coordinate sa mga maaasahan ng mga politiko. Huwag na natin pag-usapan ngayon kung ano mang partido o kulay. Ang pinag-uusapan ngayon para mapuksa itong mga sindikato at kriminal sa tulong at ayuda ng China. Lalong-lalo na itong China Triad. Alam ninyo mga kababayan, ang Mindanao, ang utak dyan ay ang China, ang sindikato. Lalo na mga advisor ng Duterte, Chinese people pa rin na nagpapalakad dyan, ang nagmamanihar ng sistema at sitwasyon para tuluyan nilang mahawakan o makontrol. Siyempre, itong mga alagad ng Duterte, Luzon, Visayas at Mindanao, wala silang takot kasi pwede silang magtago sa Mindanao at pwede rin din silang magtago sa China. Yan ang pinangahawakan nila kung bakit napakalakas ng loob nitong mga ngayon lumaban sa gobyerno, di ba? Sa kabila ng dati ay magkakaalyado sila, magkakasama, uniteam. Ngayon, ano nangyari? Pilit nilang pinapabagsak si Presidente Bongbong Marcos dahil pumiyok at lumalaban na ngayon si Presidente Bongbong Marcos laban sa sindikato ng Duterte at kasama na ang China Triad at ang China. Wala namang ibang pundong magbibigay dyan sa Duterte sa China Triad. Galing ng China yan. Pundo yan. At nakaplano talaga, matagal na, nakaplano sa pagpapaupo nila kay Digong noon. Gusto nilang makontrol ang buong Pilipinas at gusto nilang maghari. Yung mga ginawa nilang mga pamamalakad sa Duterte administration, puro lamang yung laro, panluloko, panlilin lang. Kaya napupulaan nga tayong Pilipinas na sobrang pagkatanga, sobrang pagkabubo, lalo na dito sa mga DDS fanatics. 'Di ba? Nakita na natin
Malinaw ang mga DDS fanatics at malinaw kung sino ang mga nasa payola at konektado at membro ng sindikato ng China Triad sa paggamit sa pamilya Duterte. So, Mr. President Pangulong Bongbong Marcos, sana naman magkaroon ka na ng koordinasyon at tulungan sa mga ibang politiko na maaasahan at talagang ginagamit ang tamang batas o ang ating saligang batas. Matutulungan ka ng mga yan. Pilit mo maibabangon ng ating bansang Pilipinas. Hindi ka nag-iisa, kasama mo kami at makakasama mo rin ang mga tinatawag nating ibang sektor sa politika. Huwag na natin pag-usapan ng grupo o kulay. Pag-usapan natin ang mapagtagumpayan na mabago at mapuksa ang mga salot sa ating bansang Pilipinas. Nandyan ang ating katahimikan at kapayapaan. Kung kinakailangan na kasuhan at damputin, now na. Hindi na dapat yan pinapatagal. At hindi na dapat yan binibigyan ng laya kung saan-saan pa nakakapunta ng ibang bansa at nagpapakasarap galing sa Kaban ng Bayan at kung saan-saan pa na lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao at nang aabuso ng mga maliliit na tao. Di ba? Mr. President, pinaka-the best mo yan na magiging accomplishment ngayon. Umpisahan mo hanggat sa susunod na administrasyon. Tuloy-tuloy na yan. Hindi na kami papayag, kahit kailan hindi kami papayag na muling makabalik ang Duterte dahil yan ang kalawang at pinakasalot, pinakamasama sa history ng bansang Pilipinas. Nakasuporta kami sa iyo, Mr. President Bongbong Marcos. Ang layunin mo na puksain ito sa kabila ng alam naman namin, nakikita naman namin na talagang medyo mahirap dahil ang kalaban ay sulid. Ang kalaban ay nakipagsabuatan talaga at may pundo, may makinarya, lalong-lalo na sa paligid mo, may mga hudas, may mga ahas dyan. Kaya Mr. President Bongbong Marcos, kami na mismo ang nakikiusap sa iyo na taong bayan. Susuportahan ka namin, makipag-coordinate ka, makipagtulungan ka na sa mga politiko riyan na nasa tabi-tabi mo na pwede mo rin lang naman magamit para mapagtagumpayan ang pagpuksa dito sa mga sindikato at kriminal tropang Duterte. Nandyan ang mga dating oposisyon, magagamit mo yan, Mr. President. Nakikita namin ang pagpupursige mong mabago ang bansang Pilipinas ay isa itong pinakamagandang accomplishment na mangyayari sa kasaysayan din ng buong Pilipinas. Kung pinakamasama ang naging history ng Duterte administration, BBM administration ang pinakamagandang magiging history pag nagawa mo to. Para hindi bumaba ang iyong rating sa survey, nandito kami, nakasuporta sa iyo at handang tumulong. Mga kababayan, tulungan natin ang administrasyon, mga partido politikal para sa bayan, sa mga nagmamahal sa bayan. Tulungan natin, makipagtulungan sa gobyerno ngayon sa totoong hangarin at diyan tayo magkakaroon ng tagumpay. Hindi yung kanya-kanya, hindi yung grupo by grupo, kulay sa kulay, partido politikal, hindi po natin makukuha dyan. Kailangan po natin magsama-sama, magtulungan at magkaisa. Yan po ang pinaka-the best. BBM administration, umpisahan mo hanggang sa susunod na administrasyon. Ang boto namin ay nakasandal sa katotohanan. Ang pagpili namin ay para sa kabutihan at kapayapaan at pag-unlad ng bansang Pilipinas at pamumuhay ng mga mahihirap na Pilipino. Maraming salamat mga kababayan at sana makarating ito kay Pangulong Bongbong Marcos.